wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning, sir. Sino po bang nauna? Wala po. Check. Ayan. Sir, map po from GMA. Sir, hindi lang po kami ng-react kasi kahapon po, hinarang ng China Coast Guard vessel yung isang research vessel na Pilipinas. Medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, doon daw kasi nagkatapos yung 9 dash line ng China. Kaya ganun kalapit, 55 nautical miles na lang po sa Pilipinas. Sorry ma'am, hindi ko masyado madinig. Hinarang po yung research vessel ng Pilipinas. ano po to? Ano, BIFAD? Namria. BIFAD? Namria. Namria. Okay. O, yung nagsusukat ng nagsusukat ng baseline. Yes, sir. Kaya lang, sir, 35 nautical miles na lang po galing sa baybay ng Pangasinan. Ilan? 35. So, sobrang lapit na po, yes, sir. And doon daw po kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. So, medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your reaction lang, sir? Well, kasi kung wala pa naman sila sa sovereignty natin, mayroon pang freedom of navigation na, pwede pa talaga sila dumaan doon. Ang tanong lang doon, ano bang ginagawa nila doon? Hinarang nila yung ating research vessel? Malabo yun. Anong ginawa ng ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then, eventually po, tumuloy na sa Baho de Masinloc yung research vessel. Tapos pinuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Ganun naman kasi kahit kung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun, no? 2020. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard, saka yung Chinese militia. Talagang haharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay atin to. Ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami dun sa pupuntahan natin. Dapat ganun lang ang maging huwag tayo magpapaharang. Atin yun eh. Ang kailangan lang dito talaga, at ang ipinakikiusap ko din lagi sa ating mga kababayan, itong bagay na ito, hindi naman po ako nagbabago ng posisyon. Yun pa rin ang posisyon ko. Kung ano yung sinabi ko sa hearing, yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Ito, malinaw na pag sinabi natin na paglagpas ng 12 nautical miles, yun ay tinatawag nating economic zone natin. So, sovereign rights. Okay, kailangan malinaw po ito lagi, mga mahal kong kababayan. Pagka sinabi kong sovereign rights, uulitin ko lang po kung ano yung sinabi ko sa hearing. Pag sinabing sovereign rights, may karapatan po tayo doon sa mga nasa ilalim ng tubig na yun. Pwedeng isda, pwedeng gas, pwedeng oil. Economic zone natin yun. Exclusive economic zone. Pero hindi po yun sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yun na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Ngayon, kapag ganyan po, ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin, open tayo for business. Kasi economic na yan, economic zone. Pwede tayo magkaroon ng kalakal dyan. Kaya anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa
BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo magbomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Itong mga bagay na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe, tayo din gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Sapagkat sa ngayon, EEZ yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing pagmamay-ari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan nating magnegosyo dyan, mag-business dyan. Huwag tayo sana, huwag ito lumaki, huwag ito pag-umpisahan ng pagka nanood kayo ng international news, tatlo lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno. Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa katuluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, yun ang posisyon. Yan, siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang gagawin natin. Kailangan naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mula nung hearing hanggang ngayon, isa lang ang posisyon ko. Diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Dahil ako, naniniwala ako, magkakapitbahay tayo. Kailangan ayusin natin yung kapitbahay natin. Ayusin din tayo yung kapitbahay natin. Maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na paghaharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Pwede naman kayong umiwas. At nagawa ko yan. Hindi ito kwentong kutsero na sasabihin ko sa inyo, ito galing inyo. Hindi po. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Ako mismo nakipaghabulan dyan sa mga Coast Guard ng China, sa mga milisa ng China. Kami mismo hinarang. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Hindi rin kami nagpabomba ng tubig. Talagang magaling lang yung kapitan namin. Kaya ang gusto ko lang, huwag tayo magpaapi sa oras na ito at huwag din tayo magkape. Yun lang. Sir, morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung yung gentleman's agreement na pinasok doon ni dating Pangulo Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumit na sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, sa mga ibang leaders. May mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam ka naman pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan. Silang dalawa lang. Kasi may kinalaman dito sa national security natin. Pinagmumulan dito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our
minds. Kasi, ano to, brainwashing na, naging politika na. Alam niyo, itong napaka-sensitive na issue ito. At isa lang ang alam ko. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS, nakalagay dyan sa UNCLOS, ang linaw, na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS. Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nag-de-escalate sa agad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki ng lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Sir, ibig sabihin, sir, one-on-one na lang yung gusto niya na usap ni Duterte siya ni President Marcos. Wala nang Senate hearing. Siguro, ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security, ano na ito. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang Presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Pilipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Ano? Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, huwag na natin masyadong bulaklakin ng politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulangan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin nyo. Sir, malapit kayo kay dating Pangulong Duterte. Are you convinced dun sa sinabi niya na wala siyang isinurrender na part ng ating Philippine territory? Ay, opo nga. Imposible pong mesurrender. Dahil ako nga bagamat yun, top secret. Pero wala naman ng top secret. Alam nga, hindi ko lang nga yung pinunta ko dun. Yung pinunta ko dun sa West Philippine Sea. Siguro pagpapakita na yun na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko eh. Yun nga yung mission ko ng panahon ngayon. Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, para kasing ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin. Pero kinontra ng isang army kernel, so hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po bang mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan, ginawa na rin yan ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko, anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasinadyan. Sir, kahit pa inaminaw ni former President Duterte
meron nga siya kasunduan with China, and then China insisting that there was indeed a gentleman's agreement na walang dadaling repair material sa PRP Sierra Madre. Don't you think that deserves yung Ako po kasi hindi ko po alam, wala akong knowledge sa pinag-usapan ni Presidente Duterte at ng Pangulo ng China. Wala akong alam. Ang alam ko yung nasa UNCLOS. Kasi kung yun ang basihan, ang sabi doon, malinaw na wala dapat maganap na sa mga disputed islands at doon sa mga low tide islands, yung mga tinatawag nila, low tide elevation, hindi dapat magtayo ng mga konkretong infrastructure. Nandun yun eh. So siguro, ako, kasi ayoko magsalita ng wala akong basihan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ng Presidente ng China at ng Pilipinas. Ang alam ko yung UNCLOS. Siguro yun ang basihan nilang dalawa. Kasi ang nakalagay doon, bawal ka magtayo ng kahit ano sa mga low tide elevation, sa mga disputed islands. Pero with due respect, sir, yung ayungin po kasi hindi na siya disputed since yung may arbitral ruling tayo na yung West Philippines Sea atin talaga yan sa Philippines. Talaga yan, no? Pagka pinahawakan natin kasi yung arbitral, talaga ilalaban natin na atin yun. Pero, siyempre, meron laging two sides of the coin. Yung isang side ng coin, ang sinasabi ng Amerika ay ng China, hindi naman sila sumama doon sa arbitral. Kasi pag arbitral, dapat dalawa lagi kumbaga, yung partido, dalawa. Eh nung nag-hearing at naggawa ng arbitral ruling, hindi naman na-involve ng China. So yun ang posisyon ng China. Sinasabi nila, hindi naman kami sumama dyan sa kaso na yan. So, sa atin, siyempre, lagi tayong babagsak sa international law. Ano ba yung international law? Bumagsak tayo sa UNCLOS. O ano yung sinasabi ng UNCLOS? Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ng trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakakuha yun ng tension sa West Philippine Sea o pwede ito magpatindi ka ng tension dahil baka mag-provoke ang Japan? Alam niyo naman, totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titignan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Kapagkat, siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin, magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Usually, madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayo humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, doon sa Amerika at yung Japan. Desisyon niya yun. Siya ang architect ko ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na,
sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the president given na 2 years ago? Masyado, ako sa akin masyado ako natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero syempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kontra eh. Magkaiba kami ng Pero, hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi ito ang oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decision na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede ng mga ganitong aksyon. Wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, yung alert level natin, pataas ng pataas. Dapat, yung ating mga kababayan, well-informed sa lahat ng ginagawa. Sir, saan po specific yung tingin niyo masyadong matapag yung action at saka drastic po yung action ng President? Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden na ang attack pag nagkaroon daw tayo ng casualty, sabi niya AFP o kahit anong automatic ang MTT. Ano pa ba ang ano doon? Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game. Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan, na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na MDP. So, mabigat yun. Mga kapabayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa niya, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo? Kayo ang tanongin ko, handa ba kayo? Na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Pagka pumasok tayo dyan sa gulo na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan nangyayari sa atin, food blockade. Paano? Naisip ba natin na tayo po ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang. Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan. Suportahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Sir, as a sitting senator, would you also ask the President or Malacanang or even the NSC to brief the senators regarding the situation po sa WCS? Alam niyo po, gusto ko naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang ating national security group, dahil lagi naman po silang nag-briefing sa amin. At ang nakakatuwa naman po, dahil pati po yung ating mga senador, talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin. Pero sana lang sa next time
na magkaroon ng briefing, kailangan meron din briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin sa kabayanihan, kilala na tayo doon. Wala na tayo pwedeng siguro pagiging martir at heroism lang, wala na tatalo sa Pilipino. Pero kailangan ba? Kailangan ba yan ngayon? Ngayon na? Kailangan natin gawin yan. Eh, pwede naman tayo mag-usap. Sana, yun lang. Sana magkaroon ng briefing ang ating PFA. Kung ano yung after niyan. Kasi after ng ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan, sa patrol na yan. So, hindi tayo na escalation ng nangyayari. So sir, Hindi na i-diffuse. So sir, para ba nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin? Kasi naiwasan sana lumaki pa yung issue. Hindi naman po. Wala po ako sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yun. Yung nagawa niya na yan, status quo, ganyan. So siyempre, iba din naman ang gagawin. Expected naman na ibang Pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya. Medyo yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to, nakakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging status ko yan, naging kalmado, ngayon, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin inform ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod? Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung ano man ang pupuntahan po dito. Sir, in relation po dyan sa intention nga, no, kasi patuloy na lumalala. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez is urging the Armed Forces of the Philippines to withdraw the support to President Marcos. Kasi parang sinasabi niya nung rally nitong weekend na parang, yun nga, nakikita niya yung force